Inihain ng regulatory framework ang Joint Ship Manning Group or JMG at Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMOSUP sa Department of Migrant Workers na layuning bantayan ang deployment ng mga Pilipinong mandaragat sa high-risk areas at warlike areas noong April 17, 2026. Tinawag itong Managed Deployment Framework for Filipino Seafarers in High-Risk Areas or HRA and Warlike Areas or WLA in the Persian Gulf. Layunin ng panukala na gumamit ng managed risk approach na magkakaroon ng tiered system kung saan papayagan lamang ma-deploy ang mga tripulanteng Pilipino kung matitiyak na manageable ang risk sa ilalim ng international safeguards at kung voluntaryong papayag ang mga tripulante. Kinikilala rin ng panukala ang posibleng practical at operational constraints na maaring humadlang sa crew change at repatriation lalo na sa mga area na limitado ang galaw ng mga naglalayag na barko. Saklaw din ng panukala ang basihan ng deployment kung papayagan ito, i-restrict or panandaliang isususpindi. Inihain ang nasabing proposal kay DMW Secretary Hans Kakdak at humiling naman ang JMG at AMOSUP ng formal meeting para sa pagpapatupad ng regulations. Matagumpay na nagsagawa ng Regional Housing Fair ang Pag-ibig Fund sa South Luzon at Visayas kung saan dinagsa ito ng libu-libong home buyers para sa housing opportunity na handog ng programa. Ginanap ang South Luzon Fair sa Jose Rizal Coliseum, Calambas City, Laguna noong April 27 to 28, 2026. Dinaluhan ito ng home buyers kung saan tampok ang mahigit 20,000 housing units mula sa 50 partner developers na pinagpilian ng mga dumalo. Kasama sa housing fairs ang socialized housing units sa ilalim ng expanded 4PH program na maaring hulugan ng pinakamababang halaga na 2,500 kada buwan. Bahagi rin ng programa ang tutorial session sa pagbibid ng Pag-ibig acquired assets at iba pang serbisyong pabahay. Katuwang ng Pag-ibig Fund ang Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD sa layuning ito bilang bahagi ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipinong programa. 4PH ito na may layuning magbigay ng mas pinadali at pinamurang housing para sa pamilyang Pilipino. Samantalang matagumpay ding ipinagdaos ang Visayas Housing Fair sa IEC Convention Center, Cebu, Cardinal Rosales Avenue, Cebu City noong April 30, 2026. Takda ng pagsisimula ng 2-day Pag-ibig Fund Housing Fair ay ang ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSUD Secretary na si Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilen Acosta. Kasama si Cebu Province Governor Pamela Baricuatro at Cebu City Mayor Nestor Arquival. Sa ikalawang araw ng Pag-ibig Fund Housing Fair, Visayas Leg, dinaluhan ito ng humigit 8,600 home buyers kung saan tampok ang 20,000 housing units mula sa 47 developers. Bilang huling araw ng housing fair, ibinahagi ng Pag-ibig Fund ang kahalagahan ng pagsasagawa ng programang ito sa araw ng mga manggagawa bilang tungkulin ng ahensya na ang bawat manggagawang Pilipino at kanyang pamilya ay magkaroon ng sariling tahanan.